Mahigit 80 OFW na tinanggal sa trabaho sa Taiwan dahil sa financial crisis. Dismayado sa kanilang pag-uwi. Gustong maghabol sa mga benepisyo. Amerika, inamin ang nasa recession sila noong pang 2007. Kalakalan sa Philippine Stock Exchange. Nanamlay uli. Mga kumpanya ng langis, magro-rollback na rin ang 44 pesos sa kada 11 kilogram na tangke ng LPG. Exclusive sa Iloilo. Lalaking lasing umano, nag-amok. Sa kanilang pagbabalik Pinas, mga Pinoy na na-stranded sa Bangkok, Thailand, ikinwento ang pagkakaipit nila sa gulo. Sa gitna ng kaguluhan sa Thailand, Prime Minister Somchai Wongsamot tinanggalan na ng kapangyarihan ng korte dahil sa pandaraya sa eleksyon. Manny Pacquiao, nasa Las Vegas na. Handa na raw sa bakbakan sa linggo. Oscar de la Hoya, pinagpatayo ng estatwa bilang pagpupugay ng mga taga-LA. US President-elect Barack Obama, pinili ang dating katunggaling si Hillary Clinton bilang Secretary of State. Ilang batikang artista, ginawaran ng bituin sa Walk of Fame sa Eastwood. Dingdong Dantes at Marian Rivera, kabilang sa mga pinakabatang pinarakalan. At Casey Concepcion, excited na sa muling pagtatampal nila sa pelikula ni Richard Gutierrez. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Chanco, Mike Enriquez. Ito ang 24 oras. Magandang gabi po. Mukhang hindi maganda magiging Pasko ng mahigit 80 overseas Filipino worker na umuwi ngayong hapon matapos matanggal sa trabaho sa bansang Taiwan. Halos wala na nga raw silang naipon. Hindi pa sila binigyan ng separation pay ng kanilang opisina at sila pa ang gumasto sa kanilang pamasahe pauwi sa Pilipinas. Pinangangambahan po na baka mangyari rin yan sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa iba pang mga bansa na apektado ng pagdigdigang krisis. Nakatutok live si Rida Reyes mula sa Ninoy Aquino International Airport. Rida! Yes, Mike, alas 4 ng hapon kanina nang lumapag sa bansa ang may 82 OFWs mula Taiwan na natanggal sa kanilang mga trabaho. Bakas pa sa kanilang mga mukha ang lungkot at panghihinayang matapos matanggal sa kanilang mga pinagtatrabahuhan dahil umano sa pagkalugi ng kumpanya. Karamihan sa kanila wala pang isang taong naninilbihan bilang machine operators sa Advanced Semiconductor Engineering Incorporated, isang electronics company sa Taiwan. Ang masakit pa raw, sila pa raw ang nagbayad ng kanilang mga pamasahe pauwi ng Pilipinas. Mamaya inaasahang darating ang pangalawang batch ng mga OFW mula rin sa Taiwan. Ayon sa DOLE, makikipag-ugnayan na sila sa employer sa Taiwan para maibalik ang mga benepisyo ng mga manggagawang nawala ng trabaho. Handa rin daw sila sa pagbibigay ng tulong para sa mga pinauwing OFWs. Sana po hindi lang dito nagtatapos ang buhay namin, ang mga pangarap namin para sa mga pamilya namin. Sana po sa pag-uwi namin, patuloy po namin matupad yung mga pangarap namin sa tulong nyo. Sabi nyo nga po kami ang bagong bayani. Sana po huwag nyo naman po sana kaming kalimutan matapos ng lahat-lahat na parang wala na. This will be a continuous cycle of assistance. Kaya kita nyo, nag-set up na tayo ng mga tables dito. Kaya habang dumarating yan, ma-receive natin, matulungan natin. Sa ngayon, Mike, isa sa ilalim ng uwang ilan sa mga OFW sa debriefing para maihanda sila kung gusto pa nilang mangibang bansa muli. Tiniyak rin ng OWA na matatanggap nila ang lahat ng benepisyo para sa mga OFW dahil daw documented naman daw silang lahat. Mike? Maraming salamat, Rida Reyes, nakatutok live mula sa NAIA. Opisyal ng inamin ng Amerika na nakararanas sila ng recession mula pa noong taong 2007. Ayon naman sa ating mga ekonomista, may paraan daw para hindi gaanong maapektuhan nito ang ekonomiya ng Pilipinas. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Matapos umamin ng Estados Unidos na noong pang 2007 nagsimula ang kanilang recession, humina ang kalakaran sa stock market sa iba't ibang panig ng mundo, pati na sa Pilipinas. Bumaba ng 91 points ang index, ang PSEI. Knee-jerk yan. I think more or less people already knew naman that the US was in recession.
So when the news came out that officially they were in recession since December of last year, hindi masyadong masamang ang pagtanggap ng mga ibang markets abroad. Ayon sa ekonomistang si Sulita Monsod, nararanasan na ng Pilipinas ang economic slowdown o pagbagal ng ekonomiya. Sa third quarter ng taong ito, lumago lamang ang ekonomiya ng 4.6%, mas mababa sa 7.1% na naitala sa third quarter ng 2007. Pero hindi raw dapat magpanik ang mga Pinoy. We have put our eggs in different baskets in ASEAN, Asia, East Asia, etc. So, wag nating isipin na porket nagkasakit ang United States, tayo ay malubhana. Aminado ang National Economic Development Authority o NEDA na maaring lumiit ang kita o kaya'y mawalan ng trabaho ang ilang OFW, kaya liliit din ang kanilang padala sa mga pamilya sa Pinas. Inaasahan ding tatamaan ang export industry dahil magtitipid sa konsumo ang mayayamang bansa. Ayon sa mga eksperto, kung gaano katindi ang tama ng US recession sa ating ekonomiya ay depende na sa galing ng pagpaplano at paghahanda ng ating gobyerno. Ang naisip na paraan ng NEDA, gumastos ang gobyerno para mapagulong ang ekonomiya. Hindi dapat mabahala kasi sabi ko nga basta gastahin lang ng gobyerno yung budget ng national government. Yung ating private sector naman, pagka nakita nila ng gumagasta ang gobyerno sa tamang paraan, susunod din sila. Pero sabi ni Monsod, may magagawa rin ng mga Pinoy para hindi na makadagdag sa problema sa ekonomiya. Do not try to save more than you are usually saving. At this point in time, do not try. In other words, if you save 20% of your income, save 20%. Do not now say, I'm going to save 50%. Naku, kung lahat tayo ay gumawa nun, mahihimatay ang ekonomiya. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, meron din namang positibo at medyo magandang balita. Susunod na rin po ang mga kumpanya ng langis sa panibagong pagbababa sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. 4 na piso kada kilo o 44 na piso kada tangke ang bawas presyo. Nakatutok si Julio Segovia. Sa pulong ng DOE, inanunsyo ng Shell at Petron ang price rollback nila sa liquefied petroleum gas o LPG. Epektibo mamayang hating gabi. 4 na piso kada kilo ang bawas presyo nila sa LPG. Katumbas ito ng 44 peso rollback sa kada 11 kilo cylinder tank. Sasabayan ng total ang LPG rollback ng Shell at Petron. Dahil sa rollback, papalo na sa pagitan ng 445 pesos hanggang 460 pesos ang kada 11 kilogram ng LPG tank ng Shell. Mula 416 pesos hanggang 426 pesos naman ang LPG ng Petron. Sa laki ng ibinaba ng contract price ng LPG sa world market, may hanggang 7 pesos pa raw na rollback sa LPG ngayong buwan. Yun nga lang, uunti-untiin daw nila ang pagpapatupad nito. We'll try to do it as quickly as we can, but we cannot do it all at one time. Kasi may inventaryo pa kami nung... Pero nag-init pa rin ang ulo ni Energy Secretary Angelo Reyes sa pulong. Pinag-i-explain natin sila. Huwag natin sabihin na kayo lang nagmamahal dito sa taong bayan na to. Nairita siya sa mga transport group na nagsasabing tila may sabwatan daw ang DOE at ang mga oil company. Kaya konti-konti ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. You're insulting the Department of Energy, you're insulting the entire government. Kaya nga raw may pulong para magkaunawa ng mga kumpanya ng langis at hanay ng transportasyon. We all want to serve the public. Let us not accuse anybody of anything. Iginiit pa rin ng mga transport group ang malakihang rollback. Bakit hindi nyo maibabang bigla ang inyong presyo samantalang bomba na ang presyo sa world market? Pero kung mga independent oil player ang tatanungin, wala na raw silang ibubuga pang bawas presyo. Nagro-rollback ka na at ipinakikita mo na rin ang financial statement mo na hindi ka na halos kumikita. Meron pa rin bumubuna. Nagbanta pa nga ang Flying V. Posible raw na muling sumipa ang presyo ng krudo pagpasok ng bagong taon. Ang Saudi Arabia for the first time spoke that $75 daw ang magiging presyo ng international crude prices. This will convert to around 40 to 42 pesos in the pumps. Ayaw magkomento ng Petron dito. Sabay sabing susunod lang sila sa itatakda ng merkado. Pero ang Shell, nagpauna ng may bawas presyo uli sila sa mga produktong petrolyo ngayong weekend. There are still indications na pwede pa kami magbaba ng presyo ko. Sinabi man ng Shell na may rollback sila ngayong linggo. Ayaw naman nila magbigay ng figura kung magkano ang bawas presyo. Depende pa rin daw talaga ito sa weekly average price ng krudo sa pandaigdigang merkado. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Magandang balita rin. Mula sa Department of Trade and Industry, hindi raw po tataas ang presyo ng ilang pagkain karaniwan ay inihahanda sa Noche Buena. Nakatutok si JP Soriano.
Nagumpisa nang mamili si Cora ng mga sahog para sa Noche Buena. Spaghetti na paborito ng kanyang mga anak ang kanyang ihahanda. Nais daw kasi niyang makaiwas sa siksikan sa Pasko at baka bigla pa raw tumaas ang presyo ng mga produkto. Meron akong allotment dito na 1,000. Basta kung magkaano lang yung mabili ko dun sa 1,000, another bili ulit pagka meron ulit. Ayon sa DTI, wala raw dapat ikabahala ang mamimili tulad ni Cora dahil hindi na magtataas pa ang presyo ng mga pangunahing produkto ngayong Pasko. At ang mas good news, baka pa nga raw bumaba pa ang mga bilihin lalo na ang flour-based products tulad ng mga spaghetti noodles at macaroni. Ang laki na ng ibinaba ng arena. Sana naman, kung titingnan nila ang future production, iawas na lang nila yung mas malaking cost nila ngayon at bigyan nila ng konting diskwento ang consumer. Di ba? Hindi naman natin sinasabing lakihan nila ang pagbagsak sa Enero. Mas kailangan ng tao ngayong magpapasko. Ang samahan ng supermarket sa bansa, bukas sa pagbaba ng presyo ng pasta kung bibigyan sila ng diskwento ng mga manufacturer. Sa supermarket na ito sa may Quezon City, nasa 63 pesos hanggang 92 pesos ang halaga ng 1 kilo ng spaghetti noodles, depende sa brand. Ang 400 grams naman ng elbow macaroni na madalas gamitin sa salad ay nasa 35 pesos and 50 centavos hanggang 51 pesos and 50 centavos ang isa. Pag nagbaba sila, pareho pa rin ng patong na margins namin, percentage ang margins, no? Pero bababa ang presyo, as an effect, di ba? Ngayon pa nga lang, nagumpisa na magbaba ng mula piso hanggang 2 piso ang presyo ng ilang produktong madalas gamitin sa Pasko gaya ng all-purpose cream na mula 35 pesos and 50 centavos noon ay nasa 32 pesos and 50 centavos na lang ngayon. Maganda rin daw bago mamili, tumingin-tingin muna at baka may mga buy one take one promo at mga produktong set na kung ibenta gaya ng pasta na may kasama ng spaghetti sauce o mayonnaise. Payo ng DTI sa mga mamimili maging mapanuri sa inyong mga bibiling produkto. Ugaliing magkumpara ng presyo at parating tignan ang expiry date nito. JP Soriano, nakatutok, 24 oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Humihingi po ng katarungan ng pamilya ng 10 taong gulang na bata na pinatay sa tindahan ng kanyang lola sa Paete, Laguna. Magnanakaw ang hinihinalang pumatay sa bata. Si Marisol Abduraman, naka-alerto 24. Halos tulala pa ang anak na ito ng puntahan ng GMA News sa kanilang bahay sa Barangay 1, Paete, Laguna. Biglaan ang pangyayari. At sa tindi ng sinapit ng kanilang mahal sa buhay na si Nina Liza Afuang, na 10 taong gulang, hindi pa nila ito matanggap. Anak, hindi ko kaya mag-umpisa uli kung paano tayo. Kung kami ng kapatid mo, na mama. Sabi ko, hindi ko matingin na. Si Nina ay wala ng buhay ng datna ng kanyang ama sa tindahan na inuupahan ng kanyang biyanan. Kwento ng lola ni Nina na naiwang mag-isa ang bata na magpunta sa bahay ng isa pang anak para mag-CR si Lola Consorcia Mamarin. Minuto lang daw na wala sa paningin ni Lola Consorcia ang apo. Pagbalik daw niya, wala ng buhay at nakabulagta na ito. Sakit. Napakamitay ng apo ko. Napakabata. Bakit gano'n naman ang ginawa? Sa tindi raw ng lakas ng ulan, hindi na napansin ng mga kapitbahay ni Lola Consorcia ang nangyari. Pero base sa investigasyon ng pulisya, malinaw na pagnanakaw ang motibo. Ang natangay, 400 piso lang. Ganado na yan, nung lumabas yung matanda, sinalisihan, pumasok na sa loob. Nung nasa loob na, hindi niya alam na may bata pala ron. Malamang na kaya pinatay yung bata, ay kilala nga yung suspect. Na-recover ng mga pulis ang kutsilyong ito na ginamit umano ng suspect. Labis ang hinanakit ng buong mag-anak dahil sa maliit na halaga lang na wala sa kanila ang panganay na anak. Mula sa Paete, Laguna, Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras. Nasa Las Vegas, Nevada na si Manny Pacquiao para sa bakbakan nila ni Oscar De La Hoya. Araw ng linggo po yan dito sa atin. At habang papalapit ang laban, nakikita ang pagiging mapamahiin ni Pacman. Kahit may pinasadyang bus para sa Team Pacquiao, ginamit ni Pacman ang kanyang SUV na swerte raw sa kanya. Mula sa Las Vegas, Nevada, nakatutok si Pia Arcangel. Gabi na nang dumating ang Team Pacquiao dito sa Mandalay Bay sa Las Vegas, Nevada. Good mood si Manny sa kanyang pagdating. Buenas ako rito eh. Buenas. Pati yung pagsakay mo dito, di ba, Buenas Nevada? Yes. Okay. So feeling good ka ngayon? Feeling good. Pinili ni Manny na dito sa Mandalay Bay mag-check-in kahit na sa MGM Grand gaganapin ang dream match. Swerte raw sa kanya ang hotel na ito.
Swerte rin daw kay Manny ang kanyang Lincoln Navigator. Kaya kahit may malaking Pac-Man bus na may litrato niya para sa convoy, di siya sumakay doon. Kinamusta lang niya ang mga nasa loob at nagpa-photo op. Nakasanayan na raw ni Manny na sumakay sa kanyang SUV kaya ito ang ginamit niya papuntang Las Vegas kasama ang kanyang asawang si Jinky at trainer na si Buboy Fernandez. Bago naman umalis ng LA, nakasingit pa ng isang maiksing training session si Manny Pacquiao sa Wildcard Gym. Naka-4 na rounds ng sparring at conditioning exercises pa si Pacman pero light training na lang daw ito. Ang Team Pacquiao excited at ready na raw sa laban. Pero di lang sila ang nag-aabang sa laban. Sa LA Times, isa sa mga pinakasikat na pahayagan sa LA, isang artikulo ang inilabas tungkol kay Manny at sa nalalapit na dream match. Tinawag si Manny na Mexicutioner. Ang French photographer na si Marie Panay ang sunod kay Manny. Isang special feature daw ang ilalabas tungkol kay Manny sa French publication na L'Equipe. It's big suspense because if Manny wins, he's going to be like very famous in France. Ang HBO naman na e-ere ng laban, gumawa pa ng special TV series tungkol kina Pac-Man at Golden Boy. Bukas, balik training na si Manny sa Las Vegas. A lot of that stuff that's unnecessary, I'm going to cancel because you know what? We need to get ready for a fight, and the schedule, I looked at it, it's just too hectic. Mula rito sa Las Vegas, Nevada, PR Kanghel, nakatutok, 24 oras. Pinatayuan po ng 14 na talampakang estatwa si Oscar De La Hoya sa harap ng Staples Center sa Los Angeles. Pangatlong atleta pa lamang si De La Hoya na binigyan ng ganyang parangal. Nauna sa kanya ang kampyon ng hockey na si Wayne Gretzky at ang basketball legend na si Magic Johnson. Isa sa mga ipinagmamalaki ng tinaguriang The Golden Boy ang gintong medalya niya sa 1992 Barcelona Olympics. Nakatutok si Sports Saksi, Chino Trinidad. Matapos ang malupit na paghahanda sa bulubudlukin ng Big Bear, dumaan muna ng Los Angeles si Oscar De La Hoya upang makasama ang mga kaanak at kaibigan sa pagtanggap ng pinakamalaking karangalang ibinibigay sa isang taga Los Angeles. Ito ang estatwa na nagpapakita ng pagkapanalo ni De La Hoya ng gold medal sa 1992 Barcelona Olympics. It meant that East LA instilled something in me that I'm very proud of today. East LA made me who I am today. Bukod sa kanyang kontribusyon sa sport ng boxing, ang parangal ay ginawa ng pamunuan ng Staples Center kay De La Hoya, dala na rin ang kanyang naitulong sa komunidad. Para sa isang nagawa na yata ang lahat sa larangan ng boxing, gaya ng Olympic gold medal, multiple world titles kasama ang milyon-milyong kinita na niya. Ano pa kaya ang nais makamit ni Golden Boy? I would love to be world champion again and keep fighting the best. I mean, Manny Pacquiao obviously is the best pound-for-pound fighter in the world. I would keep fighting the best. One right after the other. That's my goal. That's what I feel I can do. Matapos ang seremonya, balik na muli sa kanyang misyon sa pagharap sa isa sa pinakamahirap na pagsubok sa kanyang pasaran ng boxing career, ang pakikipagsagupa sa matatalim na kamao ni Manny Pacquiao. Gaano na nga ba kahanda si Golden Boy laban sa pambansang kamao? The best I can be. I'm in tremendous shape. I mean, fighters train to make the weight. That's what fighters do. So I can make the weight. I didn't have to train to make weight. I trained for the fight. That's the difference. Mula sa Las Vegas, Nevada, Chino Trinidad, nakatuto, 24 oras. Masayang nakauwi ng Pilipinas sa mga kababayan nating stranded sa Bangkok, sa Thailand. Hindi naman daw sila kinabahan kahit naipit sila sa gulo. Kasama ang unang batch ng mga sinundong Pinoy, ang ating kapusing reporter na si Mark Salazar. Ladies and gentlemen, we have arrived at the International Airport. Alas 11:14 ng gabi sa orasan ng PR Flight 733 nang lumapag ito sa Ninoy Aquino International Airport. Sa puntong iyon natapos ang maghapon at buong gabing mala-exodus na paglikas ng 418 Pilipinong na stranded sa Thailand. Ang bawat isang pasahero may pasalubong ng mga kwento, pero wala sa kanila ang takot at nerbiyos ang bitbit. Ang aling ito mas mahaba sa karamihan ng binyahe. Isa siya sa 89 na OFW na nanggaling pa sa Kuwait pauwi ng Pilipinas. Hindi raw siya ni kinabahan sa gulo sa Bangkok. Sa place namin okay naman. Masarap ang buhay namin. Kaya lang, syempre gusto namin umuwi. Si Mang Jerry nga kung hindi lang naghihintay at nag-aalala ang pamilya sa Maynila, okay lang kahit matagalan pa sa Thailand. Para raw kasi silang pinag-holiday vacation ng Thai government na sumagot ng kanilang hotel accommodation. Actually nga, para kaming pensyonado dun eh. Yup, kasi servisyo deluxe. Wala kang gagawin, kain tulog.
Si Mang Antonio Arevalo ang isa sa mismong nakasaksi ng aksyon sa Suvarnabhumi Airport nang kubkubin ito ng mga anti-government protester. Pero wala raw binatbat sa aksyon kapag sa Pilipinas may kudita. Para raw kasing ordinaryong kilos protesta lang ang eksena sa Bangkok. Maybe because we are Filipinos, no? Sanay tayo sa ganyang protest, di ba? Pero kung siguro ibang nationality, medyo nenervisin. Ganon din si Lano del Norte Representative Abdullah Dimaporo na isa ring na-stranded at nag-obserba ng kilos ng politika sa Thailand. Ibang-iba raw sa Pilipinas dahil mas tahimik pa sa people power natin kung magpalit ng gobyerno. We have a king and it's really the king supposed to be holding the government, no? If there is a change of administration, hindi total turnover dahil nandiyan pa yung king. And the king can come in at any time. Na-stranded man ang 6 na araw sa Thailand ang unang batch na ito ng pinauwing Pilipino. Lahat sila'y nagsasabing ang dinaanan nila ay karanasang may natutunan at hindi nila pinagsisisihan. At oo, babalik pa rin daw sila sa Thailand. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Nakahinga na rin ng maluwag ang mga kaanak ng iba pang mga Pilipino na na-stranded sa Thailand. Dumating kaninang umaga ang ikalawang grupo ng mga sinundo dun sa Thailand. Ang nakatutok naman ay si Marvin Tumandao. 4:35 a.m. ang expected time of arrival ng Cebu Pacific Flight 5J932, ang chartered flight na maglilipad sa 179 na Pinoy na kabilang sa mga naipit ng ilang araw sa kaguluhan sa Thailand. Pero di ito dumating sa itinakdang oras. Kaya naman ang mga kaanak ng stranded na mga Pinoy di mapakali sa pag-aalala. Dalawa sa kanila ang mag-asawang Manuel at Eva na hinihintay ang anak na si Melosan. Pumunta raw ang anak sa Thailand para sa isang company conference. Pero ang araw na babalik na sana ito ng Pinas, siya namang simula ng kaguluhan doon. 6 na araw na ipit sa Thailand si Melosan. Text na kami ng text sa kanya kung ano nang balita sa kanya. Sabi niya, Mami, huwag kang mag-alala. Siyempre sinasabi lang yun anak dahil para huwag kaming nervyusin. Tapos minuksan namin yung nagkakagulo na nga, nagbabarilan. Siyempre, natake na rin kami ng nervyos. Kaya nang dumating ang anak kanina, agad siyang sinalubong ng nag-aalalang mga magulang. Kwento ni Melosan hanggang sa huling mga sandali sa Thailand, muntik pa rin nanganib ang kanilang buhay. When we went to the airport, I think we walked 45 minutes, running, brisk walking. Then we heard a gunshot. How are you feeling? Adrenaline rush eh. Nagmamadali na lang. Ayon sa mga pasahero ng chartered flight, walang naging aberya sa biyahe. 4 na oras lang daw kasing na-delay ang kanilang pag-alis sa Utepao Military Airbase sa Bangkok. Delayed kasi marami atang dumarating na aircraft sa Utapao. Wanna thank maybe the Thai government, the Philippine Embassy in the Thailand, syempre, and the government here. Ang mga dumating ngayong umaga ay pangalawa ng batch ng mga naiuuwing Pinoy mula sa Thailand. Pasado alas 11 kagabi, mahigit 4 na ang Pinoy ang una ng naiuwi, lula ng Philippine Airlines Flight 733. Mahaba rin ang naging lakbay ng mga Pinoy na umuwi kagabi. Bukod kasi sa 6 na oras na biyahe sa eroplano, naglakbay pa sila sa lupa ng 10 oras mula sa Bangkok patungo sa Chiang Mai Airport. Isa na siguro sa pinakamasaya sa kanilang paglapag sa Pilipinas, ang Brito na si Desmond Smith. Dahil matapos ma-stranded ng 4 na oras sa Thailand, nagkita rin sila sa wakas ng sintang Pinay na kanyang pakakasalan. I've got a fiance waiting for me and we're going to get married. Sinalubong naman siya ng mapapang-asawang Pinay na si Percy Abad, isang Bicolana. Kinabahan ka ba? Hindi naman po. Hindi naman, ha? So, ikakasal ka na? Sigurado ka na ba dyan? Oo naman po. We're very glad to be reunited. Marvin Tumandao, Nakatutok, 24 Oras. Naantala ng 1 oras ang flight na aeroplanong susundo sa pangatlong batch ng mga Pinoy na pauwi mula sa Bangkok, Thailand. Sa halip na alas 3:30 ng hapon, alas 4:30 na nakalipad ang Philippine Airlines Flight 732 patungong Chiang Mai. Doon susunduin ang may 320 Pinoy na magmumula sa Bangkok. Inaasama kabalik sila sa Pilipinas bandang 1:30 mamayang madaling araw. Sa kagitna o sa gitna po ng kaguluhan doon sa Thailand, nagpasya na ang kanilang Constitutional Court laban sa kanilang Prime Minister na si Somchai Wongsawat. Pinagbawalan ng korte si Somchai na makilahok sa politika sa loob ng 5 taon. Sangkot daw kasi sa pandaraya sa eleksyon ang partido ni Somchai. Bababa naman daw sa pwesto si Somchai. Nagdiwang ang mga realistang kontra sa punong ministro. Pero mananatili pa daw muna sila sa 2 paliparan na kanilang sinakop. Magpupulong pa ang kanilang mga pinuno para pag-usapan kung ano ang magiging susunod nilang aksyon. Ang pinangangambahan ng mga yon, ang posibleng paghihiganti ng mga realistang pabor naman sa gobyerno.
Magkalaban noon, magkasama na sa trabaho ngayon. Sina US President-elect Barack Obama at Senadora Hillary Clinton. Pinili kasi ni Obama si Clinton bilang kanyang Secretary of State. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Kinumpirma na rin ni US President-elect Barack Obama ang matagal nang napapabalita. Sa harap ng media, inanunsyo niya ang pagkakapili niya kay Senadora Hillary Clinton bilang kanyang Secretary of State, pati na ang mga bagong miyembro ng kanyang National Security Team. She's an American of tremendous stature who will have my complete confidence, who knows many of the world's leaders, who will command respect in every capital. Mahigpit na katunggalino ni Obama si Hillary sa nominasyon ng Democrats sa US presidential elections. Nagpasalamat naman si Hillary at nangako na itotodo raw niya ang kanyang paglilingkod. By electing Barack Obama our next president, the American people have demanded not just a new direction at home, but a new effort to renew America's standing in the world as a force for positive change. Si State Secretary Condoleezza Rice na nasa Britanya ngayon, pinuri naman ng dating First Lady. I know that she will bring enormous energy and intellect and skill to the position. Si Bill Clinton, tiwala naman sa kakayanan ng kanya may bahay para maging Secretary of State. Nasa Hong Kong ang dating US President para sa kanyang charitable conference na Clinton Global Initiative. May mga nangambang makakaapekto sa bagong trabaho ni Hillary, ang foundation at international business connections ni Bill Clinton. Sa huli, pumayag naman si Bill Clinton na isa publiko ang mga international donors sa kanyang foundation. Kabilang sa mga speaker sa conference si Pangulong Arroyo na nagpaabot kay Bill Clinton ng kanyang pagbati kay Hillary. As a woman, I'm very proud of her, and as your classmate, I'm looking forward to our working together so that our already strong relations between the U.S. and the Philippines will become even stronger. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Balik po tayo dito sa Pilipinas. Inilunsad kagabi ang isang kampanya laban sa HIV at AIDS at kasabay niyan, isang manunulat ang lumantad para isa publiko ang sarili niyang pakikipaglaban sa nakamamatay na sakit. Nagbabalik si Marvin Tumandao. Agosto ng taong ito nang malaman ng bunsong anak ni Direk Peque Galiaga na si Wango ang nakatatakot na balita. Positibo siya sa Human Immunodeficiency Virus o HIV. Pero imbes na mawala ng pag-asa at panghinaan ng loob, hinarap niya ito ng may positibong pananaw sa buhay. I've been very, very lucky. When I told my family and I told my friends, they gave me so much love and support. And that I was able to get through it. Isa lang si Wango sa ilang naglakas loob na aminin ng kapalaran upang makatulong sa pagpapalaganap ng kaalaman ukol sa HIV at Acquired Immunodeficiency Syndrome o AIDS. Kagabi, formal siyang nag-come out sa paglulunsad ng kampanya ng Pilipinas kontra HIV at AIDS na pinamagatang Project Headshot. The only reason why I'm doing this is because I want people to know and I want people to be aware that it's dangerous out there. Nagmula ang konsepto sa sikat na fashion at commercial photographer na si Nicolo Cosme. Itinoon ang launch sa ika-20 taon ng World AIDS Day. I've invited several people from different backgrounds to post for me or for this project. The red mark signifies knowledge, awareness. Ilan sa mga personalidad na sumuporta sa kampanya ang kapuso stars na sina Katrina Halili at Luigi De Lara, batikang fashion designers na sina Rahul Laurel at Frederick Peralta, mga direktor na sina Quark Henares at Manny Castañeda, e-heads member na si Raymond Marasigan, at ilang QTV personalities gaya ni na Sam O at Chef Rosebud Benitez. I believe in the cause because I also have friends who suffered that fate. Sa datos ng Joint United Nations Program on HIV/AIDS o UNAIDS, tinatayang 6,000 tao ang nakakuha ng sakit na ito sa buong mundo bawat araw. In the Philippines, it's largely sexually transmitted. So it's either you don't do sex or you have sex with a known partner who is HIV negative, or if you really don't know, take precaution, use a condom. Marvin Tumandao, nakatutok 24 oras. Malapit na naman ang mga Christmas party. Paalala lang ng Civil Service Commission sa mga taga-gobyerno. Simple lang dapat ang pagdiriwang at hindi dapat makaapekto sa serbisyo publiko. Nakatutok si Cara David.
Ilang linggo mula ngayon, magsisimula na ang Christmas party sa mga government offices. At kung dati-rati magarbo raw ang Christmas party sa Department of Agrarian Reform, ngayon tipid na sila. Wala ng Christmas party ang buong DAR. Magkakaroon na lang ng salo-salo kada opisina. Hindi ito kukunin sa budget ng gobyerno, ambag-ambag ito ng mga empleyado. Every sweldo, starting from January, nagbibigay kami ng mga social funds like for rank and file, 20 pesos each. Ayon sa Civil Service Commission, hindi bawal ang magkaroon ng Christmas party. Pero dapat hindi ito magarbo at hindi hadlang sa trabaho. Yung no noon break policy talagang binabantayan ng Civil Service Commission yan. 12 to 1, dapat may naka-attend sa front lines. Maski nagki-Christmas party, dapat merong nag-aasikaso sa mga kliyente. Hindi rin ipinagbabawal ang pagtanggap ng Christmas gifts, pero dapat maliit na halaga lang ito at walang kapalit na pabor o serbisyo mula sa gobyerno. Walang itinakdang presyo sa kung ano ang ibig sabihin ng maliit na halaga ng regalo. Depende na raw ito kada departamento. Sa DAR, bawal tumanggap ng anumang regalo liban na lang kung ito'y pagkain na paghahati-hatian ng lahat. Sa CSE naman may gift registry kung saan ililista kung saan nanggaling at para kanino ang bawat regalong papasok sa opisina. Ibabalik ito kung masyadong mahal. Madi-discourage yung mga gusto magpadala ng regalo sa ibang kadahilanan, nadi-discourage sila kasi naka-record lahat. Magbigay ka na lang siguro ng bibingka, pwede pag i-appreciate namin, but for cash, this is something that we do not allow because we are in government service and we don't, parang binabribe mo kami. Cara David, Nakatutok, 24 Oras. Susunod! Sa Iloilo, eksklusibo, lasing na lalaki nag-amok. Mga bigating mga artista ginawaran ng bituin sa tinatawag na Walk of Fame sa Eastwood sa Quezon City. Casey Concepcion naghahanda na sa shooting ng bagong pelikula nila ni Richard Gutierrez at marami pang ibang mga balita sa pagpapatuloy ng 24 oras na may live na kuha sa mga pailaw at mga dekorasyong pampasko sa harapan ng City Hall ng lungsod ng Muntinlupa. Mga kapuso, taon-taon po itong ganitong klase ng mga balitang ito. Naglipanan na po ang mga itinitindang paputok at habang wala pang batas para tuloy ipagbawal ang mga paputok, pinapayuhan ng Department of Health ang taong bayan na doblehin ang pag-iingat. Nakatutok si Cesar Apolinario. Sa unang tingin, aakalaing maliliit lang na klase ng paputok ang nakadisplay sa tindahang ito. Patago kasing ibinebenta ang mga malalakas sa paputok gaya ng 5-star at triangle. Ang watusi na matagal nang ipinagbabawal ng Department of Health. Kahon-kahon din kung ibenta rito. Pili kayong, pero matanda gagamit, bilhin yung safe para sa inyo. Pero kapag bata, may nalang ang bilhin mo. Sa tindahang ito, bukod sa watusi, may piccolo o whistle bomb at China-made na sinturon ni Judas na mabentang-mabenta raw. Patuloy na lang daw nilang sinasabihan ng mga mamimili na mag-ingat. Yung posporo, delikado, di ba? Lahat ng bagay, delikado. Yung posporo, ikis-kis mo, lagay mo doon sa lapag, magsisinte, di ba? O alin pa kaya hindi delikado? Doble ingat naman ang ilang mamimili dahil mahigpit nang ipinagbabawal ang pagbitbit ng mga paputok sa mga bus. Sa private, kailangan sa private din sasakyan. Pero babala ng DOH kahit saan tingnan, delikado ang mga paputok. Noong 2007, ang mga paputok na naging sanhi ng burn injury at amputation o pagkaputo ng bahagi ng katawan ay ang plapla, whistle bomb, 5-star, triangle at quitis. Ang piccolo, lucis, quitis, whistle bomb at triangle naman ang pangunahing paputok o firecracker na nakapinsala sa mata. Hindi pa natatanggal sa listahan ng pwedeng ibenta sa merkado ang piccolo, lucis, quitis, plapla, 5-star at iba pang malalakas na paputok. With the trends that we are seeing na most of those firecrackers that are included in the positive list are the top leading causes of fireworks injury year in and year out. Sa susunod na taon, ipapanukala ng DOH sa Kongreso na ganap ng ipagbawal ang paggamit ng paputok sa mga residential area. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Oras.
Idedesisyonan na ngayon sa plenaryo ng Kamara kung tuloy ang ibabasura ang impeachment complaint laban kay Pangulong Arroyo. Nakatutok si Ivan Mayrina live mula sa Batasang Pambansa. Ivan? Yes, Mel, kasabay ng paglalim ng gabi ang pag-init naman ng debate dito sa plenaryo kung tuloy ibabasura o hindi ang impeachment complaint laban kay Pangulong Arroyo. Abot pa rin ng ilang metro ang pila papasok sa session hall ng Kamara. Kahit pa sa loob, punong-puno na ang gallery. Bit-bit daw sila ni Congresswoman Annie Susano, kaalyado ng Pangulo. Sa red carpet papasok ng session hall, nakapila ang mga kabataang ito na may bit-bit na pulang rosas. Ipamimigay daw sa mga kongresisang boboto laban sa impeachment. Mga kabataan at estudyante at voluntaryo daw ang kanilang pagpunta rito. Pero kung paniniwalaan ang ID na suot ng kanilang tagapagsalita, tauhan ito ng External Affairs ng Malacanang. Yes. Para sa pagkakaisa at itigil na ho ang pamumulitikang nangyayari dito, bagkus mag-focus na lang ho tayo at tulungan natin ang ating mahal na Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Si Res Cortez ng FPJ Movement for Truth and Democracy. Masama ang loob dahil pati raw sa labanan ng mga taga-suporta, naagrabyado sila. Hindi raw pinapasok ang grupo nila na susuporta sana sa mga nagtutulak ng impeachment. Hindi lang nila gustong patayin ang impeachment, gusto nilang patayin ang karapatan ng taong bayan. Bago mag-alas 5, dinala na ang usapin ng impeachment sa plenaryo. Agad na binasa ni Justice Committee Chairman Matt Defensor ang sponsorship speech sa Committee Report 1550 na nagbabasura sa Joey De Venecia impeachment complaint laban sa Pangulo. Iginiit na insufficient in substance ang reklamo at dapat ibasura. With that note, I move for the approval of Committee Report number 1551 and the accompanying House Resolution number 892 regarding the impeachment proceedings against President Gloria Macapagal Arroyo. Ilang minuto bago magsimula ang sesyon, lumantad naman si Congressman Monico Puentebella, miyembro ng Lakas CMD at dating malapit na kaalyado ni dating House Speaker Jose De Venecia. Bit-bit niyang dalawang dokumento na nagpapatunay daw ng pagmamaniobra ni JDB sa North Trail Project sa China. Gayon din ang pag-impluensya nito sa NBN Project para mapunta sa anak niyang si Joey De Venecia ang kontrata. Do not throw stones if you live in a glass house. And to all my friends in the minority, well done for your effort, your last impeachment effort. But you chose the wrong culprit and the wrong witness. What you thought to be a bombshell turned out to be a dud. Alpak na naman. Nasa Amerika si JDB ngayon para daw sa kanyang book launching. Pero ang oposisyon sa Kamara kahit padehado, ilalaban daw nila ang impeachment hanggang sa kahuli-hulihan. Sinabi nga ng committee last previous impeachments na niwala silang jurisdiction because insufficient in form and substance. Tapos sasabihin nila ngayon dahil sa desisyong yon, hindi na pwedeng desisyonan ito uli. Maling-mali tingin ko. Mel, hanggang sa mga sandaling ito, hindi pa nagsisimula ang botohan dahil nasa period of interpellation pa rin o nagdedebate pa rin si Justice Committee Chairman Matt Defensor at ang ilang kongresista ng oposisyon. At posibleng abutin ito ng hating gabi o higit pa, Mel, dahil nominal voting ang mangyayari. Ibig sabihin, bawat kongresista ay bibigyan ng pagkakataon na maipaliwanag ang kanilang boto para isulong o ibasura ang impeachment complaint. Mel? Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. Nakatutok live mula sa Batasang Pambansa. Chika Minute! May mga karagdagang celebrities na binigyan ng star sa Eastwood Walk of Fame. Kabilang sa kanila ay ang mga kapuso nating sina Marian Rivera at Dingdong Dantes. Makichika kay Nelson Canlas. Proud ang mga artistang pinarangalan sa Eastwood Walk of Fame kahapon. Kabilang sa pinarangalan sina Tirso Cruz III, Don Solweta, Gina Alahar, Dina Bonavi at Albert Martinez. Naroon din ang asawa ng nasirang aktor na si Dindo Fernando para tanggapin ang parangal para sa asawa. Ang veteranang aktres na si Mila Del Sol, kagabi lang nasilip ang kanyang star. Sina Claudine Barreto, Marian Rivera at Dingdong Dantes ang mga pinalat sa makabagong henerasyon na magkaroon ng bituin sa Walk of Fame. Sabi ko, one day nandiyan rin ako and today is the day. Ang taba ng puso at kahit sino naman siguro kapag napasali dito, magiging masaya ng sobra-sobra. Ang sa akin, ito parang validation lang na talagang I'm really part of this industry. Isa sa mga highlight ng gabi ay ang pag-unveil ng star ni Helen Gamboa, isa sa pinakasikat na aktres noong dekada 70.
Hindi lang makapaniwala si Helen na mayroon na siyang sariling bituin sa Walk of Fame. I'm deeply honored na I will be joining other great names in show business and to be recognized here in Walk of Fame. Siguro in my own little way, yung naging contribution ko sa show business, mapapahalagahan din. Tulad ng ibang artista, laki ang pasasalamat nila kay Herman Moreno na nanguna sa proyekto. Kung kakayanin lang ng bulsa ko na pagsabay-sabayin lahat, bakit ang hindi? Dahil the more the merrier, sabi nga ganyan, ano? Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Congratulations! Sa pagbabalik ng Chika Minute, Casey Concepcion naghahanda na para sa pelikula nila ni Richard Gutierrez. Abangan yan. Susunod! Barangay Slur pinakakasuhan na ng Department of Justice sa korte dahil sa pambabastos umano sa anak ni William Martinez. Ang publiko pinag-iingat sa mga double dead na karne ngayong Kapaskuhan. At titulong Mr. Universe, nasungkit ng Pinoy sa unang pagkakataon. Tutok na dito sa 24 oras. Todo suporta ang misis ni Manny Pacquiao na si Jinky sa kanyang nalalapit na laban kay Oscar De La Hoya. Pero dahil sensitibo raw ang pagbubuntis ngayon ni Jinky, hindi siya manonood ng live mula sa ringside ng laban ni Pacman. Mula sa Los Angeles, California, nakatutok si Pia Arcangel. Mag-isa't kalahating buwan na si Jinky Pacquiao, asawa ni Manny, dito sa Amerika. Maaga siyang nagpunta sa LA para sa laban ni Manny dahil buntis siya ngayon at kung hihintayin pa niya ang dream match, baka di na siya payagang sumakay sa eroplano. Masaya si Jinky na napapanood niya ang ensayo ni Manny. Pero sa tagal na raw niya dito, miss na niya ang kanyang 3 anak na naiwan sa Pilipinas. Mahirap sa akin kasi naiwan yung 3. Sa phone lang, kinukumusta ko sila, yung school nila. Kwento ni Jinky, hirap siya ngayon sa kanyang pagbubuntis. 7 buwan pa lang ang dinadala niya pero nagko-contractions na siya. Sabi ng OB ko pagdating sa Vegas, pahinga lang daw muna ako. Noong weekend, galing si Jinky sa check-up sa kanyang OB-GYN dito sa LA. Pinayuhan siya ng doktor na mag-ingat pagdating sa Las Vegas habang pinapanood ang laban ni Manny. Mahirap kasi pag yung malapit ka ng mga anak, baka may stress or yung persa na pagsigaw mo, ganyan, baka bigla ka mga anak dun sa loob. Mahirap na. Kaya sa unang pagkakataon, hindi makakanood ng live mula sa ringside si Jinky. Sa kwarto na lang daw niya sa hotel manunood kasama ang kanyang kambal na si Janet at ang kanyang mga magulang. Aminado si Jinky, kabado siya para sa laban. Pero tingin niya, handa naman daw si Manny na kalabanin ng golden boy na si Oscar De La Hoya. Tingin ko ready na siya. Sa lahat naman ng fight niya, focus talaga siya eh. Binibigyan niya lahat ng best niya sa training. Dito na sa LA, manganganak si Jinky sa Enero. Susunduin lang daw ni Manny ang kanilang mga anak sa Pilipinas para makapagpasko sila ng sama-sama. Mula rito sa Los Angeles, California, PR Arcangel, nakatutok, 24 oras. Nakita raw pong sapat na basehan ang yung tinatawag na probable cause ng Department of Justice sa reklamong pambabastos laban sa aktor na si Baron Geisler. Dahil dyan, diringgin na sa korte ang reklamo na isinampa ng anak ni William Martinez at Yayo Aguila. Nakatutok si Carlo Lorenzo. Inaprubahan na ni Chief State Prosecutor Jovencito Zunio ang DOJ Joint Resolution kaugnay sa reklamo laban sa aktor na si Baron Geisler. Inirekomenda sa resolusyon ang pagsampa sa korte ng kasong acts of lasciviousness laban sa aktor matapos kakitaan ng probable cause. Matatanda ang inireklamo si Geisler ni Patricia Martinez na anak ni Yayo at William Martinez. April 25, 2008 daw, nag-imbita si Patricia ng mga kaibigan para gumimik sa isang bar sa Makati. Isa si Baron sa mga dumating. Binastos daw siya at hinawakan ni Baron ang kanyang dibdib. Depensa ni Baron, dikit daw ng dikit sa kanya si Patricia, kaya niya tinulak at aksidenteng tinamaan. Tumama sa boobs, ano? Well, that's part of the defense, ano? Pero ako, ayaw ko magtulak ng ganun, mahirap na eh. Sa resolusyon, binasura ang lahat ng kontrareklamong sinampa ni Baron tulad ng unjust vexation laban kay Patricia dahil sa umano'y paninirang puri sa aktor, perjury laban kay Yayo, at isa pang reklamong perjury laban kay Stephanie Barrios na tumayong testigo ni Patricia laban kay Baron. Labis na ikinatuwa ni Yayo ang resolusyon. Patunay lang daw na walang basehan ang mga reklamo sa kanila ni Baron at sa wakas ay malapit ang magsimula ang pagliliti sa korte. Kimakulong siya kaya hindi. Pag ikay na karoon ng conviction, isang malaking bahid na yon sa pangalan mo at sa karangalan mo. Dapat matuto na siya. Magpakabuti na siya.
Ayon sa abogado ni Baron na si Atty. Bonifacio Alentahan, nawalan daw ng kredibilidad ang DOJ sa ginawa nitong resolusyon at pinaninindigan niyang inosente si Baron. Posible raw na ilabas na ang arrest warrant laban kay Geisler ngayong linggong ito, pero ayon kay Zunio, maaari naman daw siyang makapagpiyansa sa halagang 12,000 piso. Carlo Lorenzo, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Balik Pinas na ang kauna-unahang Pilipino na nanalo sa Mr. Universe pageant. Si Roman Dondon Fortuna ang nag-champion sa Men Class 4 event ng contest sa Hamburg, Germany noong November 29. Main event ng contest ang Class 4, kung saan ang mga kalahok ay may taas lang na 5 feet 5 inches pababa. Siya ang napiling may pinakamagandang katawan sa mahigit 300 kalahok mula sa iba't ibang bansa. Sulit naman daw ang pagod niya para sa karangalan na naihandog niya sa bansa. Iba yung pakiramdam mo na isisigaw yung pangalan ng bansa mo, yung sinasaluduhan yung watawat ng Pilipinas. So talagang you felt hero. At saludo rin kami sa iyo. May chika pa ako mamaya. Stay tuned for that. Abangan! Mga may sakit na bata sa isang ospital sa Quezon City, pinisita ng mga kakaibang doktor. Pagrarehistro sa mga bagong botante para sa 2010 elections, sinimula na. At higanting Christmas tree sa Muntinlupa, inilawan na. Walang patid na pagtutok dito sa 24 Oras. Isa sa mga dinarayo sa Baguio City tuwing magpapasko ay ang mga bulaklak na poinsettia. Higanteng Christmas tree at makulay na animated Christmas display naman ang pamaskong atraksyon sa Puerto Princesa sa Palawan. Nakatutok si Ruth Cabal. At ang pagbubukas ng libu-libong ilaw bilang komersyon sa ating pagkakaisa. Merry Christmas and Happy New Year! Nagdingning ng husto ang Mendoza Park sa Puerto Princesa, Palawan nang pailawan ng higanting Christmas tree na may taas na 122 feet. Target ng mga opisyal na makapagtala ito ng world record bilang tallest Christmas tree in the world. Sinabayan pa ng fireworks display ang tree lighting kaya lalong tumingkad ang libu-libong ilaw na kinabit dito. Dalawang giant Christmas tree naman ang nagbibigay liwanag sa paligid ng Palawan Provincial Capitol, bahagi ng taunang Paskuhan sa Kapitolyo. Dagdag atraksyon din ang makukulay na Christmas decor sa paligid ng gusali. Ang matagal nang inaabangang animated Christmas display, mapapanood na rin. Pinaghalong circus at environment ang konsepto ng palabas na pinagbibidahan syempre ng sanggol na Jesus. Mayroon ding bazaar at mga kainan sa paligid ng Kapitolyo. Matingkad din ang paligid ng Baguio City dahil sa pamumukadkad ng mga Christmas flowers na poinsettia. Ilan sa mga turista roon di maaaring umuwi nang walang bitbit na poinsettia. Hindi na namin inisip yung price, kundi yung kagandahan. Imagine mo ba naman, pagpasok mo sa bahay or sa church, nakikita mo ito, talagang you really feel the spirit of Christmas. Imbis maglalagay sila ng mga Christmas tree, poinsettia na lang nilalagay nila. Pinakamabenta raw ang mga pulang poinsettia. Meron ding puti at meron ding haluan ng kulay. 100 hanggang 1,200 pesos daw ang presyo ng poinsettia. Depende sa laki at kulay. Maging sa paligid ng lungsod, may mga nagkalat na ligaw na poinsettia. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras. Pinag-iingat ang National Meat Inspection Service ang publiko laban sa mga hot meat o double dead na karne ngayong Kapaskuhan. Kasabay daw kasi ng pagtaas sa demand ang maaaring paglipana ng mga ganitong klase ng karne. Nakatutok si June Veneracion. Karne ng baboy, baka at manok. Tatlo sa pinakamabentang bilihin sa palengke man o supermarket. Pero ngayong Pasko, pinag-iingat ng National Meat Inspection Service ang publiko. Mas marami raw kasi ang magtatangka na maipasok ang mga iligal at hindi ligtas na karne sa merkado. Pagdating po talaga ng Kapaskuhan, talagang pinaiigting po at pinalalakas po yung aming pagbabantay. Mula Enero hanggang Hunyo ng taong ito, 5,214 kilos na ng hot meat ang nakukumpiska ng NMIS sa Metro Manila. Madali raw malaman kung okay ang karne. Kapag ang karne ng baboy at malamig at mapula, ibig sabihin may problema. Ang tamang kulay naman ng sariwang karne ng baka ay brown-red. Grayish-pink naman sa manok. Ang mas mahalaga, amuyin at salatin ng karne bago bilhin. Dahil po pagka may pagkabulok na,
nagiging masama ang amoy, nagiging madulas-dulas po yung karne. Kung kayang iwasan ang hot meat, mukhang hindi ang dagdag presyo. Dahil papalapit na ang Pasko, may mga karaniwang handa ang tumataas na ang presyo. Ganito talaga ang nangyayari kapag dumadami ang demand at mas konti ang supply. Sa mga tindahan ng hamon sa Quiapo, 10 piso ang itinaas bawat kilo ng Chinese ham. Mabuti na lang, may tingi-tingi na ring bentahan. May 1/2 at 1/4. Tamang-tama para sa kapos sa pera. Last na November, bumili ako, 720 pa lang per kilo ng ham. Ngayon, tumaas ng konti siya. 730 na yata eh. Oo, 730 na nga po. Pero mabili pa rin. Oo, kailangan mo talaga sa Pasko. Sa Price Monitoring Department of Agriculture, stable pa rin ang presyo ng manok at baboy. Ang tanging tumaas ng 10 piso kada kilo ay karne ng baka. Unquestionably, ang supply levels natin yan mababa. Ang ating beef industry, cattle industry ay talagang maliit ang production levels. Asahan pa raw ang 5 to 8% increase sa presyo ng baka ngayong Kapaskuhan. June Federasyon, Nakatutok, 24 oras. Sinimula na ngayong araw ang pagpaparehistro sa mga bagong botante para sa 2010 elections. Nakatutok si Tricia Zafra. Ang mga buena manong nagparehistro, punong-puno ng pag-asa na ang boto nila ang maghahatid ng pagbabago sa bansa. Di ba sabi mo na vote matters or vote counts? Gusto ko naman po makatulong sa society natin. Sobrang gulo pa. Parang nagdaan na yung mga ilang taon. Parang tapos na yung last election pero wala pa rin nangyayari. Sana this election magkaroon naman ng pagbabago kahit konti lang. Habang pinapanood ang voters registration sa UST kanina, napansin ni COMELEC Chairman Jose Melo na medyo mahaba ang proseso ng pagpaparehistro. Mag-uumpisa ito sa pagsagot sa voters application form hanggang sa pagkuha ng biometrics na tatagal ng 30 minuto, di pa kasama ang pagpila dito. Sa biometrics, diretso sa voters database ng COMELEC ang litrato ng aplikante. Maging ang lagda at thumb mark ng aplikante ay diretso na rin sa computer. Layo ng biometrics na ma-update ang voters list ng COMELEC at maiwasan ang mga flying voters at double registrants. Gusto sana ni Chairman Melo paikliin ang proseso ng pagpaparehistro. Magtatagal ang pagpaparehistro hanggang December 19 ngayong taon at muling magpapatuloy sa January 2 hanggang December 15, 2009. Pakiusap ng COMELEC, magparehistro hanggat maaga para hindi maghabol sa deadline. Pwedeng magparehistro ang sino mang Pilipino na 18 taong gulang na pagsapit ng eleksyon at nanirahan ng hindi bababa sa 1.5 taon bago maghalalan sa lugar na nais pagbotohan. This voter registration is just an important because the youth, will show the rest of the country how responsible citizenship is exercised. Para magparehistro, magtungo sa election officer sa inyong lugar na nasa City Hall o munisipyo. Magdala ng mga ID o dokumento na makapagpapatunay ng pagkakakilanlan. 3 milyong mga bagong botante ang target ng COMELEC na maidagdag sa 9 milyong botante para sa 2010. Hinihikayat din ng COMELEC na magpakuha ng biometrics iyong mga nakapagparehistro bago ang 2004 elections para malinis ang voters database nito. Tricia Zafra, Nakatutok, 24 oras. Pinarangalan sa bantayog ng mga bayani ang 72 tinuturing na bayani at martir ng bansa na nag-aral sa Universidad ng Pilipinas. Kabilang sa kanila sina dating Senador Ninoy Aquino, dating Supreme Court Justice Cecilia Muñoz Palma, dating COMELEC at PCGG Chairman Heidi Yorak, at Direktor na si Lino Broca. Lahat sila'y aktibong nakipaglaban sa rehimeng Marcos noong martial law. Binigyan ng kanilang mga kaanak ng plake at maliit na replika ng oblation. Ang pagpaparangal ay pinangunahan ni UP President Emerlinda Roman at ni dating Senate President Jovito Salonga na siyang Chairman Emeritus ng Bantayog ng mga Bayani. Nagwagi ang GMA Kapuso Choir sa kauna-unahang Medianoche Choral Group Competition na ginanap sa Teatrino sa Green Hills. Inorganisa ng Hyundai ang patimpalak na naglalayong ipakita ang talento sa pagkanta ng mga taga-media. Second place naman ang choir ng Philippine Daily Inquirer at pangatlo ang Business Mirror. Judge sa kompetisyon sina Ivy Violan, Louie Ocampo at Kitchi Molina. Susunod! Mga tinaguriang asong doktoro, bumisita sa mga batang may sakit sa isang ospital. Casey Concepcion excited na raw mag-shooting ng bagong pelikula nila ni Richard Gutierrez.
At mapapanood natin ang Kapaskuhan sa lungsod ng Muntinlupa at marami pang ibang mga balita dito sa 24 oras. Sa Alerto 24. Isang lalaki ang nagwala o nagkamok sa lungsod ng Iloilo at dahil po dyan, binugbog siya ng taong bayan. Si Mark Nuneza ng GMA Iloilo naka-alerto. Naabutan ng GMA News Team si Job Villanueva na nakakulong sa loob ng barangay hall ng Mabolo Delgado Street, Iloilo City. Lasing si Job at inireklamo ng panggugulo sa kanilang barangay. Pero kahit sa loob, nang gugulo pa ito, pinasag pa niya ang jealousy. Sa galit ng barangay tanod na si Lani Oropel, pinalabas niya si Job. At paglabas pa lang, hinabol niya siya ng isa sa kanyang nabiktima na si Joseph Belarmino. Sumunod na rin ang ibang tao, pati ang barangay tanod na nagbantay sa kanya, pinagpapalo siya. Kala ng lahat, tapos na ang gulo. Ilang minuto lang, bumalik si Job, bit-bit na ang kutsilyo. Hinabol ng saksak ang bumugbog sa kanya, pati kung sino ang makita na lang niya. Pati kami ng aking cameraman, sinubukan niyang habulin ng saksak. Ilang saglit, nahuli rin si Villanueva ng taong bayan. Humupa ng saglit ang tensyon. Si Job, sugatan na. Niyakap pa siya ng kanyang asawa. Pero sa tindi ng galit ng mga residente, pinugbog nila ito kahit pa nasa harap na nila ang mga pulis. Nang mahimasmasan na ang mga tao, tinakay ang suspect sa patrol car. Pero ang mga pulis, huminto pa ng barangay hall para raw sunduin ang mga complainant. At ang reaksyon nila, pati mga pulis, pinugbog din. Natigil lang si Job nang tutukan siya ng baril ng pulis na kapitbahay niya. Nagtamo ng maraming tama sa ulo ang suspect. Wala namang nahuli ang mga pulis na mga residente. Aminado ang barangay tanod, nagkamali raw siya na pinalabas pa ang suspect. Kaya ginabrihan ko mo, nung ko nagwara sa kay buka yung jealousy namon. Pagwaya nagdalagan, samot nga may kutsilyo, samot nga din sa nagpasang kutsilyo, kaya pagpasulod ko siya, way pa sa kutsilyo mo. Mula sa Iloilo City, Mark Nuneza, naka-alerto, 24. May special po na bisita ang mga batang pasyente sa National Children's Hospital kanina. Nakatutok si Claire Delphine. Marami sa mga batang ito dito na sa National Children's Hospital sa Quezon City magpapasko. Sa mura kasi nilang edad, malulubhang sakit na ang kanilang nilalabanan. Kaya naman sa araw na ito, kakaibang mga doktor din ang bumisita sa kanila. Mga doktor na may 4 na paa at mahahabang buntot. Mga Dr. Dog, sina Dr. Adonis, Dr. Boozer, Dr. Kohler, Dr. Bacchus at Dr. Una. Reseta ng mga Dr. Dog, pagmamahal at saya. Siya ay Dog, Dr. Dog, siya'y mabait, nanggagamot ng may sakit at kanlunan. Kaya may kantahan, laro, at syempre may handog na mga regalo para sa mga bata. Ang isa pang bisita na si Professor Poypoy, aba, nagpakita ng angking talento. I think people everywhere underestimate how much therapy we can get from dogs and cats in our society. You know, papers the world over, scientific papers, prove that being in their company reduces blood pressure, cholesterol levels, boosts your immune system. Hindi na maikakaila na sa kabila ng karamdaman, napangiti ang mga bata at kanilang mga magulang. Masaya po. Kasi nakita ko yung mga aso, Dr. Dog. Medyo nasaya-sayan po ngayon kasi kahit pa paano medyo nakakalimutan yung mga... Maliwanag daw ang mensahe ng mga Dr. Dog. Sa bawat karamdaman, love is the best medicine. Claire Delphine, nakatutok, 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Maayong gabi sa mga kapuso nating Cebuano. Disyembre na at ang bida ngayong gabi ang mga batang Cebuano na hinandugan natin ang pamasko sa ilalim ng Give a Gift Alay sa Batang Pinoy Christmas Project. Larawan ng kaunlaran at kasaysayan ang lungsod ng Cebu. Ngunit bihirang nakikita ang angking ganda ng kanayunan nito.
2 oras mula sa Cebu City, narating namin ang munisipyo ng Aluginsan. Magkatuwang ang dagat at bundok sa pagbuhay sa mga residente rito. Masaya ring ipinagdiriwang ng mga taga rito ang Kapaskuhan. Pag makakain sila ng pansit, masaya na rin sila. Lalo na kung may juice. Buhay na buhay din ang diwa ng pagbibigayan, lalo na sa mga bata. Nakita mo na yung laman ng bag mo? Hindi pa. Hindi pa? Bakit di mo pa tinitignan? Dahil isusurprise ako to sa aking inay. Hindi rin naman natin kinalimutan ang mga kababayang nasa kalungsuran. At alam nyo bang may isang komunidad ang mga badyaw roon? Ipinakita pa nila sa amin ang mga bangka na gamit nila sa pangingisda. Sa gym ginanap ang pagbibigay ng maagang pamasko. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkatipon-tipon ng mahigit 500 anak ng maralitang tagalungsod, pati na rin ang mga batang badyaw. Pasalamat kami sa GMA. Binigay kami ang pinaskuhan. Nakita ninyo, they are so happy, even the parents. They are so happy. Thank you so much for all the effort and the help. Thank you very much. Mahigit 2,000 batang Cebuano mula sa Aligonsan o Aloginsan at Cebu City ang ating nabigyan ng maagang pamasko. Tumungon din po kami sa Mandawi at sinadya namin doon ang ilang bata na nagpapagaling sa sakit na leprosy o ketong. Abangan po ninyo bukas ang aming ulat. Maraming salamat po sa Hans Pork and Beans, Pure Foods Hormel Company Incorporated, Happy Toothpaste sa Sulpicio Lines at sa mga naging katuwang natin sa Give a Gift sa Cebu. Tumatanggap pa rin po kami ng mga donations para sa Give a Gift alay sa Batang Pinoy Christmas Project. Maaari po kayo magdeposito sa Metrobank, UCPB at PNB accounts ng GMA Kapuso Foundation o kaya ay mag-donate gamit ang inyong mga credit cards. Para sa karagdagang impormasyon, mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod! Casey Concepcion excited na sa bagong pelikula nila ni Richard Gutierrez. At ang magarbong pag-iilaw sa higanteng Christmas tree sa Muntinlupa at iba pang mga balita mapapanood natin sa pagpapatuloy ni Nelson Canlas. Ibinenta ni Casey Concepcion ang kanyang mga personal na gamit para ma-donate ang perang malilikom sa charity. Ayon kay Casey, isang bagay ang gusto niyang ituro sa kanyang sarili ngayong Pasko. Ang golden for me, personal golden ng Artist Fair, yung second-hand celebrity bazaar, is to yung hindi ma-attach sa material things, yung pwede mong ibenta, tapos iba, other people will appreciate it pa, tapos nakatulong ka pa sa mga causes mo. Hindi biro ang items na ibinenta ni Casey at ng ibang artista. Mga designer na damit, bag at sapatos na naipon nila sa maraming taon. Iba't ibang gamit ang mga artistang makikita natin dito sa Celebrity Bazaar. Katulad dito, damit daw ito ni Sharon Cuneta na ibinebenta lang sa halagang 500 pesos. Tinapos na ni Casey ang kanyang ukay-ukay nung linggo dahil maghahanda na siya para mag-shooting ng pelikulang pagsasamahan nila ni Richard Gutierrez sa ilalim ng GMA Films. Meron na pong title, it's called Best for Last. Posibleng last movie namin to ni Richard for a very long time. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happening. Yan ang hottest in showbiz. Tutukla uli bukas sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Mel? Salamat, Pia. Nag-rally ang ilang militante kontra sa charter change at demolisyon ng mga bahay. Nagprotesta rin ang ilang magsasaka. Tinarget ng parehong grupo ang makapasok sa Mindiola. Nakatutok si Jiggy Manicad. Alas 12 ng tanghali na magtipon-tipon ng mga ralista sa Mabuhay Rotonda sa Quezon City. Karamihan sa kanila mula sa iba't ibang party list at iba pang militant groups. Dala nila mga isyu kontra Chacha at maring pagtutol sa mga demolisyon ng kanilang bahay sa Metro Manila. Ang pagsusunog ng tarpaulin ni Pangulong Arroyo at MMDA Chairman Bayani Fernando kanina ang nagsilbing hudyat ng kanilang paglalakad papuntang Mendiola. Pero sa kanto pa lang ng Recto at Moraytan, nag-aabang na ang mga anti-riot police. Plano namin, diretso sa Mindiola. Dahil ang alam natin, meron tayong demokrasya, hindi tayo dapat pigilan. Bakit tayo pinipigilan? Ibig sabihin, niyuyurakan yung kalayaan natin, yung demokrasya natin, niyuyurakan. May sulat ang grupo sa City Hall na humingi ng permisong makapagrally umano ang grupo, pero ayon sa mga pulis, di raw ito sapat dahil di naman daw pinirmahan ni Manila City Mayor Alfredo Lim. Pwesto na po namin yung
houses dito para makapagsimula na ng programa. Pwede po, 30 minutes. Sige, pagbibigyan ko po kayo. Makalipas sa may kalahating oras na programa, kusang nag-disperse ang mga realista na ayon sa MPD ay umabot din ng humigit kumulang 400. Kaninang umaga, 2 oras na nagsikip ang daloy ng trapiko mula Quirino Avenue hanggang Nagtahan Bridge sa Maynila. Sa nasabing tulay, nagkasalubong ang Banasi Farmers ng Camarines Sur at ang mga pulis. Pakay ng mga magsasaka, marating ang Mendiola, pero matapos ang ilang minuto, pinayagan ang mga ralistang magtungo sa Plaza Avellino sa Santa Mesa. Pero bago pa makarating doon, sinalubong sila ng mas maraming pulis na naka-full battle gear. Dito na nagsimula mag-init ang ulo ng mga ralista. Isang emisaryo naman ang pinadala ng Malacanang para personal na tanggapin ang sulat ng mga magsasaka na ibalik sa kanila ang mahigit 100 ektaryang lupa. Sa huli, payapang nakapag-disperse ang mga ralista. Pansamantala ring tumigil ang daloy ng trapiko nang humiga ang ilang miyembro ng grupong Reformed Carp Movement sa tapat ng tanggapan ng DAR sa Quezon City kanina. Ito na ang ika-4 na araw ng paglalakbay sa paghingi sa gobyernong Arroyo, sa Senado, sa mataas na kapulungan, sa mababang kapulungan sa Kongreso, na kung maaari ay kagyat nilang pagtibayin ang pagpapalawig ng carp. Maya-maya pa, hinarap sila ni DAR Secretary Naser Pangandaman. Ang ating pong sinisigaw sa ating mga mambabatas na ang ating pong mitiin ay ma-extend po yung land acquisition and distribution component ng programa. Jigmanika Nakatutok, 24 oras. Ininspeksyon po ng Bureau of Fire Protection ang mga tindahan ng paputok sa Bukawi, Bulacan kanina. Gusto nilang matiyak na hindi na mauulit yung aksidente roon nung nakaraang taon. Nakatutok si Steve Dailisan, eksklusibo! Bisperas ng bagong taon noong 2007 nang masunog ang 9 na tindahan at isang bodega ng paputok sa Bukawi, Bulacan. 8 ang sugatan. Nakasinding sigarilyo ang itinuturong dahilan ng sunog. At para maiwasan ang mga insidenteng gaya nito, inisa-isa ng BFP kanina ang hilera ng tindahan ng mga paputok sa Bukawi, Bulacan. Partikular na tinumbok ang may Christmas lights. Agad na pinabakla sa mga ito. Ayon sa BFP, lubhang delikado ang pagkakabit nito dahil konting kislap lang, maari na nitong silaban ang mga tindang paputok. Isa rin yan factor bakit tayo umiikot ngayon para ma-check natin itong mga Christmas lights na naka-decorate sa kanila na it might be a substandard one or yung sabi nga natin baka yan ang pagmulan pa ng sunog o mga pagputok ng mga gamit natin. Di naman na nakaangal pa ang mga tindero-tindera. Decorations lang kasi namin yan eh. Hindi naman nabubuksan na mula nung last year. Pandekorasyon yan talaga para pang-akit sa mata ng buyer. So kung talagang paaalis at hindi tama, tatanggalin namin. Hinanap na rin ang mga drum ng tubig at buhangin, pati na fire extinguishers. Kahit di pa raw gaanong marami ang namimili, mahalagang kumpleto sa gamit pangkaligtasan ng mga tindahan ng mga paputok. Kahit maliit na bagay kasi dapat talaga in detalye sundin natin yun para maiwasan na talaga yung nangyari last year. Bilang pagsuporta sa kampanya ng Bureau of Fire Protection, kasalukuyan na tinatrabaho ngayon ng lokal na pamahalaan ng Bukawi ang isang ordinansa na magbabawal sa paninigarilyo 10 metro ang layo mula sa tindahan ng paputok. Ang sino man daw mahuhuling lalabag ay pagmumultahin ng mula 200 piso at pagkakakulong ng di bababa sa 6 na buwan. Matumal pa rin man daw ang bentahan ng paputok at di pa sumisipa ang presyo. Pero inaasahan na sa ikalawang linggo pa ng Disyembre, magsisimula na rin ang pagdagsa ng mga mamimili. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 oras. Paskong Pasko na sa Muntinlupa. Ngayong inilawan na ang kanilang higanteng Christmas tree. Nakatutok doon live si Connie Season. Connie! Ang mga taga Muntinlupa matapos pailawan kaninang pasado alas 6 ang kanilang 35 feet tall na Christmas tree. Pinuno ng tradisyonal na Christmas balls at tinadtad na mahigit 4,000 Christmas lights ang Christmas tree na ito sa Muntinlupa City Hall. Napapalibutan din ng mas maliliit pang Christmas tree ang buong munisipyo. Maliban sa Christmas tree sa labas, mayroon pang 16 feet tall na Christmas tree na nakadisplay sa loob ng munisipyo. Meron ding Belen sa lobby at mga life-size na Santa Claus. Mahigit 30 parol naman ang isinabit sa magkabilang building ng munisipyo.
Nagkalat din ng parol sa lahat ng kalsada para lalo raw madama ang Pasko. Lalo pang nadama ang Pasko nang tumugtog ang banda at kumanta naman ang choral group ng Christmas songs. Nagpasample din ng fireworks display ngayong gabi ang munisipyo. Sampung taon na raw itong ginagawa ng munisipyo. Kada taon, iba ang tema. Ngayong taon, inilaan nila ang selebrasyon para sa mga street children ng Muntinlupa. Bukod sa magic show at loot bags, nagpaagaw din ng mga barya para sa mga bata. Alam naman natin na ang celebration ng Christmas ay para sa mga kabataan. Masaya natin! Opo! Size lang po. Mel, espesyal ang pagdiriwang ng mga taga-Muntinlupa ng Pasko ngayong taon dahil ito raw ang unang taon na magkakatipon-tipon muli ang mga residente dito sa kanilang bagong renovate na City Hall matapos itong masunog noong nakaraang taon. Kaya naman kahit tapos na ang programa, ayaw pa rin magsialisa ng mga residente dito. Mel? Maraming salamat sa iyo, Connie Sison, nakatutok live mula sa Muntinlupa. Siyam na mga itinuturing na bayani at martir ang pinarangalan sa bantayog ng mga bayani. Kinilalang bayani si dating Ambassador Serfrey Ordonez, isang abogado, constitutionalist at pagtanggol ng karapatang pangtao. Ang chairman, presidente at chief executive officer ng GMA7 na yang si Atty. Felipe Gozon ang nagbasa ng parangal para kay Ordonez. For his thousandfold but largely unheralded acts supporting lawyers groups, civil liberties groups, human rights groups, and other cause-oriented groups, as well as individuals, all involved in resisting martial law and combating its worst effects. Kinilala rin sina Nemesio Prudente, Catalino Blas, Lucio de Guzman, Nimpa del Rosario, Alfredo Hasul, Bayani Lontok, Pastor Messina at Alex Torres. Kinilala ang kanilang pakikipaglaban sa batas militar o martial law. Nagkaroon din ng pagsisindi ng mga kandila at pag-aalay ng bulaklak sa tinaguriang Wall of Remembrance ng Bantayog. At yan po ang mga balita ang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. 23 araw na lamang at Pasko na mula sa tahanan ng katotohanan. Ako po si Mel Bianco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.